Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, sa mga may access nga pala sa aking cloud server, meron akong bagong in-upload na Canva template, all-in-one design bundles. Ito yung mga nakapaloob doon sa Canva Editable. Sobrang dami nito mga tropa. Sa mga gusto mag-avail ng cloud server natin, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At kung ayaw nyo naman mag-avail ng cloud server kasi medyo mahal talaga siya, kasi lifetime access yun mga tropa, pwede naman na ito lang yung i-avail ninyo, yung Canva template. Message nyo lang ako, sabihin nyo, subscribers ko kayo at gusto nyong mag-avail ng Canva template bundles. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment nga sa atin sa YouTube channel natin, 2 months ago na to mga tropa, medyo nakaligtaan ko na. Sabi niya dito, meron na ba daw nakapag-try ng Epson 008 na which is pigment ink yan. Sa pagkakaalam ko, yung model na Epson ink na yan, yung Epson 008 sa printer daw na Epson 14150. Ang ibig sabihin nung tropa natin na nag-comment, gusto niya sigurong itry yung pigment ink na Epson 008 na ink dito sa Epson 14150. Ako mga tropa, sa totoo lang, sa ganitong kamahal na printer, medyo kinakabahan talaga akong mag-convert dyan. Even sa printer ko na Epson 805. Sa totoo lang, nung nagsisimula ako, talagang gusto ko na dye ink lang yung gagamitin ko. Kaya naman meron talaga ako ngayon na pinaka-separate na dye ink, original ink. And nung nakikita ko na medyo nag-gain na ako ng experience, medyo lumakas na yung loob ko, kaya bumili na ako ng Epson 805 at ayun yung ginawa kong pigment ink. Medyo may pagkamahal siya during that time, parang around 15,000 or 18,000 ko siya nabili. Pero mga tropa, eto nga no, Epson 14150. Napakamahal niya, halos 30,000 na siya na printer. And sa mga gagamit ng pigment ink, meron talagang risk factor na dapat ninyong malaman. At sa totoo lang, matagal ko na ring naiisip na bakit nga ba hindi natin gamitin yung original na pigment ink neto ni Epson. Ayan yung gagamitin natin para syempre maiwasan natin yung mga cons or yung mga pagsira or pagbara ng mga printer natin. Mga tropa ko, medyo mura yung mga alternative na pigment ink, pero kung afford mo yung mahal na pigment ink, i-go mo. Pero i-make sure mo lang na yung mga products mo ibibenta mo ng nakaakma yung presyo. Mamaya i-explain ko siya further. May mga nakikita rin ako sa mga groups. Sabi nila Epson 121 nila, Epson 3210 nila, Epson 5290 nila. Kino-convert nila into pigment ink using 008. Pero medyo nahihirapan akong tumingin or makakita ng mga output nila, ng mga gawa nila using pigment ink na 008. May mga iba nga na pinagmamalaki nila, ang gamit nila Epson 008. Pero mga tropa, may mga nagbebenta dito sa online na peke yung mga ibang binibenta dito sa online. Kagaya neto mga tropa. Halimbawa, gumagamit kayo ng Epson 121 or Epson 3210, 3250, 5290, tapos gagamitin nyo yung pigment ink na Epson 008 na original na pigment ink. Sure ka ba na original yung binibili mo? So, kung ganito yung mga presyo na binibili mo, malamang sa malamang peki yan mga tropa. At kung nakikita ninyo yung isang set, meaning 4 na piraso, around 700 lang. 100% peki yung mga ganyan. Kasi mga tropa, ang pinaka-original na pigment ink neto ni Epson na 008, almost 1,000 pesos yung isang piraso pa lang yan mga tropa. Kaya naman, tayong mga Pilipino, hindi tayo gumagamit ng original mismo na Epson na pigment ink. Kaya alternative yung ginagamit natin, kagaya netong Hansol or kagaya neto ni Kuyi, kasi makakatipid talaga tayo ng di hamak. At kung tatanungin nyo naman ako, when it comes sa output netong Epson 008, halos bibihira akong makakita, and meron akong subscribers na nakapag-try na ng ganito, na sinubukan talaga niya, and sinabi niya, ganun din daw. Halos same din daw ng Kuyi at ni Hansol. And sinubukan din niya outdoor, as in nagprint daw siya ng sticker, kumukupas din. Halos same lang din ng Hansol natin. Pare-pares lang din yan mga tropa. Yung mga Hansol
Pigment Ink, Kuyi Pigment Ink, kumukupas din yan katagalan. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi siya rin kagaya ng dye ink na mas mabilis kumupas. Medyo slow lang yung process. Pero teka, hindi ko nabanggit, no? Etong mga pigment ink na ganito, na Epson 008, yung ganitong klase, yes, pwedeng gamitin yan sa mga printer natin, basta Epson printer. And kahit na anong brand, pwede ninyong gamitin na pigment ink sa ating Epson printer. Pero syempre nga, merong risk factor yung dala ng paggamit ng pigment ink. Kasi unang-una, medyo may pagkabilis din siyang matuyo, and depende sa mga brand kung mabilis matuyo yung mga iba't ibang kulay. At alam ko, tatanungin nyo to, pwede bang paghalu-haluin yung mga kulay ng mga pigment ink, or paghalu-haluin, ang ibig kong sabihin, yung brand paghahaluin mo? Pwede, to the factor na yung kulay itim, halimbawa ang gagamitin mo Kuyi, and yung kulay dilaw ang gagamitin mo Yasen, and yung kulay magenta ang gagamitin mo Hansol. Pwedeng ganon yung chop suey. Pero syempre yung risk factor, or kung yung magiging output magugustuhan mo. Inuulit ko, pwede, kasi pares pa rin na pigment ink yan. Pero nasa sayo na yan kung ano yung magiging output ng experiment mo na yan. 100% meron akong nakikita na pinaghahalo-halo yung pigment ink, iba't ibang brand yung ginagamit nila, kasi nga iba't ibang brand may mga kanya-kanya silang capabilities, kagaya ng Inkrite, maayos yung color correction niya, pero yung cyan or minsan din yung black hindi kumakapit sa glossy, kaya naman ginagamit nila Hansol, and parang yung Kuyi plus Hansol ginagawa rin nila yun. And kung tatanungin nyo naman ako kung meron pang pigment ink na ibang brand dun sa pinaka ink tank ninyo, kung pwede siyang haluan ng another brand ng ink, again, pwede. Pero hindi nyo makukuha yung pinaka-eksaktong kulay nung pinalit nyo na ink. Or as times goes by, halimbawa, ngayong araw na to, ganito yung color management mo or yung output ng pinaka-printer mo, and as times goes by, nag-iiba yan kasi yung nasa ibabaw, napupunta na sa ilalim yung ink. Kumbaga, mapapalitan na yung unang brand ng pangalawang mong brand na inilagay sa ink tank mo. Sana nagigets nyo yung logic, at alam ko naman sa mga nanonood dito, kahit papano luminaw-linaw na yung isip ninyo at hindi na kayo nauuto ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan, mga tropa. And again, kung gagamitin nyo, mga tropa, yung ganito kamamahal na ink, kung makikita ninyo, no, mismong Epson to na flagship store, meaning yung mismong brand ng Epson, ito yung kanilang online store. Kung titignan nyo, almost 1,000, at sa ibang mga legit store din, kagaya dito kay Greenwave PC, ayan o, halos 1,000 nga, diba? Kung ganito yung gagamitin mo sa mga sticker printing mo, syempre, hindi ka sasabay sa mga presyuhan na kagaya namin, na kagaya ko, ang benta ko sa isang vinyl sticker 75 pesos or 70 pesos, 'di ba? And siguro magbebenta ka ng isang A4 mga around 150, sa tingin mo makakakuha ka ba sa market ng ganon na presyo, 'di ba? Kung may mag-aabil ba sa'yo ng ganong kataas, 'di ba? Kung makakakuha ka ba ng customer sa ganong presyo. Merong nagba-vlog dito sa YouTube na nakita ko, ang gamit niya Maxify, pero hindi niya sinishare sa akin kung magkano niya binibenta yung mga kinakraft niya. Pero syempre, nasa sa kanya na rin yun, ayaw niyang i-share din sa community, no? Kasi ang gamit niya, nakikita ko Maxify, hindi ko lang nakita kung anong pinaka-model nun. So napakamahal ng model na to, na printer na to, at syempre napakamahal din ng ink niya. Kung nakikita ninyo, no, 1,900, almost 2,000, black pa lang yan, mga tropa. And yung ibang kulay, CMY, 1,400. Mga tropa, kung sasabay kayo sa market na ang gamit Hansol Pigment Ink, tapos yung presyo ninyo parehas din sa market na gumagamit ng Hansol Pigment Ink, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka kung tama pa yung pinapasok mo, di ba? Syempre, yung materials na ginagamit ng kalaban mo, mura, and ikaw, ang ginagamit mong materials, mga original talaga na mahal, tapos sasabay ka sa presyuhan, hindi ko alam kung nagbi-business ka ba o nagtitrip-trip ka lang sa buhay mo kung wala kang magawa, 'di ba? Kagaya ng mga printer na mga mamahalin talaga, yung medyo high-end na printer, kagaya na itong Canon na napakaganda rin talaga ng ganitong printer. Kung nakikita nyo to, maganda to, mga tropa. And syempre, yung presyo niya halos $700,
dollar, convert nyo na lang into peso, and tignan ninyo mga tropa yung pinaka-ink niya, almost 3,000. Kung ganito yung mga ginagamit ninyo, tapos ang singilan nyo lang sa mga binili sticker, 50 pesos, 30 pesos, 70 pesos, tignan natin kung makakabawi kayo ng investment ninyo, no? And syempre, kung kumikita naman kayo sa ganitong paggamit ninyo na printer, good for you, di ba? Pero make sure lang, maganda yung presyuhan nyo, and lalong-lalo na, etong mga ganitong printer, maganda yan sa mga wedding invitation, sa mga invitation, at talagang dapat pepresyo kayo ng magaganda, or pepresyo kayo ng maayos, di ba? Hindi yung 20 pesos lang, 30 pesos lang, para ka lang nagdi-trip-trip dyan. Kaya naman, talagang kumikita etong printing business natin dahil dito sa mga alternative sa mga ginagamit natin na Epson printer. Talagang napaka-flexible ni Epson printer. Ayan yung kagandahan niya. And kung gusto mo na etong gamitin mo, yung mga original, nasa sayo. Again, inuulit ko, basta tama yung presyo mo. And kung susubukan mo naman na gumamit ng mumurahin na 008, sure ka ba na pigment ink yung gagamitin mo sa presyo na ganyan, di ba? Hindi mo siguro alam kung ano yung pinaka-component ng ink na nakapaloob dyan. Dati nung high school, nung medyo magaganda or magagaling pa yung nakaupo sa mga nanunungkulan na merong katungkulan sa mga nanghuhuli ng mga peki-peki. Dati parang linggo-linggo na napapanood ko sa balita nung araw or nung dati pa, laging merong nakukuha na i-smuggle na mga peking ink. Talagang binabalita talaga yan, kahit na ultimo mga peking beer or kung ano yung mga hindi nagbabayad ng tax. Dati talagang may mga nababalita at nababalita. Dati meron, ngayon halos wala na akong nakikita. Sure ako na nakakalusot at marami nang nakakalusot sa Bureau of Customs ng mga peking ganito. Dati talagang binabalita linggo-linggo may mga nahuhuli. Nung kapanahon na usong-uso yung mga CD, DVD, yung laging may mga nahuhuli na ganyan, talagang sinisira. Ngayon wala ka nang makikita na mga nahuhuli na ganyan. Talagang nakakalusot at nakakalusot na. And dito pa nga lang sa online makakakita ka na ng mga peki-peki. Syempre, saan ba nanggagaling yan? 'Di ba? Ini-import din yan mga tropa. Lumulusot yan sa customs, ibig sabihin, nalalagyan at nalalagyan, 'di ba? Isipin mo dito sa Pilipinas magbebenta ng mga peking ink, 'di ba? Dati talaga nung high school 100% sobrang naaalala ko yun kasi mahilig ako manood ng mga balita na ganyan, yung mga nahuhuli-huli na peke. And itry yung alalahanin, syempre halos magkakaedad naman din tayo or sa mga medyo may edad na dyan, alam ko napapanood nyo dati yung mga nai-smuggle or na huhuli na peki na Epson. Pero ngayon sobrang dami kaliwat kanan. Isipin mo na lang kung may utak ka mga tropa, kung may utak ka na kung tunay yung mga binebenta nila, yung original ang presyo ganito, tapos yung iba malalaman mo original, ganito yung presyo. Sino ba namang tanga na businessman na magbebenta na mas lower sa pinaka-original na presyo? Maaari pa sana kung medyo promotional yung post or kahit papano naka-sale, di ba? Yung mga naka-sale na ganyan, maaari pa. Pero yung sobrang mura sa pinaka-original, hindi pa ba red flag yon? Mag-isip-isip kayo mga tropa, no? And hindi rin naman porket overpriced yung mga materials na binibili nyo, ayun talaga yung pinaka-presyo. Maaari, malamang sa malamang, inuuto ka lang nun. So, ayun, sana nagkaroon kayo ng mga idea kung gusto nyo talagang gamitin yung mga ganyang ink na original or may kamahalan talaga. 'Di ba? Nasa sa inyo naman yan. It's your choice. It's your time. It's show time. And lagi ko sinasabi talagang research is the key talaga para meron kayong mga idea. At kagaya ng sinasabi ko din, huwag kayong mag-stick din sa akin or maghanap din kayo ng iba pang makukuhaan nyo ng knowledge or details, diba? Para assorted or magkaroon kayo ng conclusion sa mga nare-research ninyo. At syempre, madiscover nyo sa sarili ninyo na ay oo nga, ganito pala yun, no? Kumbaga parang maghahanap ka lang ng mag-sure sa mga naiisip mo dyan, no? At shoutout sa'yo, Yumaw. Alam ko nakakapanood ka pa rin dito sa channel natin. And kung ako sa'yo, no, I highly recommend na mag-stick ka na lang siguro sa original. And dito sa comment mo, no, sabi niya kasi yung output daw kasi very grainy or parang merong lots of microscopic dots. Nangyayari yan sa mga brand na ginagamit mo na photo paper. Make sure na magandang photo paper or mga media yung ginagamit nyo. Yun lang naman. Na-experience ko rin yan yung mga merong
tuldok-tuldok. Ibig sabihin, hindi na-absorb ng media or nung pinaka-photo paper or ng papel mo, yung pinaka-print out mo or yung pinaka-ink ng printer mo. Ganun lang yan. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Medyo humaba siguro tong content natin. And again, sa mga gustong mag-avail ng Canva Pro or mga templates natin, message lang sa ating Facebook page. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro na